Bigyan na nga natin ng komentaryo itong Bira. Binira ni kinumentaryohan ni Chis Escudero, si retired senior associate Justice Carpio. Ha? ha? Medyo, ang tindi rin itong Chis Escudero, ang yabang din ito. Kala mo matalino siya, magaling siya kaysa kay retired senior associate Justice Carpio. Nitong nakaraang mga araw, talagang nai-expose ang pagkabobo ni Chis Escudero Ha? Graduate ng UP Law yan. Hindi naman sa tinatawaran natin. Siyempre, magaling ang UP Law, UP College of Law. Nag-produce yan ng mga bar top notchers. Kaya lang, ano bang nangyari dito kay Chis Escudero? Napaka-basic na mga konsepto. Sa constitutional law, talagang binabaluktot niya. Kaya nga sabi ni dating Senadora Laila de Lima, ano ba to? May sarili na yatang version ng Constitution si Chis Escudero Escudero Constitution. Anyway, ano ba ang sinabi ni Escudero kay Carpio? Kaya ano ito mga kabunyog mo. Ang sabi ni Chis Escudero, tungkol kasi ito doon sa issue ng dapat na i-dismiss, sabi ni Chis Escudero, posibleng ma-dismiss ang impeachment, yung articles of impeachment, pwede itong ma-dismiss kahit na hindi na magpuproceed sa trial. Bago pa mag-proceed sa trial, madi-dismiss na. Ano daw? Mangyayari daw yan kapag may nag-motion to dismiss na pag may nag-motion to dismiss daw sa impeachment court, pagbubutuhan nila yan. At sa simple na majority vote lang, madi-dismiss na yan. Maraming nagkomentaryo dyan, kasama na si retired senior associate Justice Carpio, na hindi nga pwede ang motion, na hindi nga pwede na ma-dismiss yan. Hindi pwedeng ma-dismiss na walang trial. Ano yan impeachment yan. Hindi pwedeng ma-dismiss yan ng walang trial. Dapat magkaroon ng trial. Pagkaroon ng trial, magpipresent ng mga ebidensya ang prosecution, sasagutin ng depensa, tapos magdi-decide ang impeachment court, yung mga senator judges, kung i-convict or kung i-acquit. Hindi pwedeng i-dismiss. Ngayon, ito yung sinabi ni Chis Escudero kay retired senior associate Justice Carpio. Hindi para sa akin napatulan si retired Justice Carpio. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi niya. Nasaan siya? Ba't hindi siya nagreklamo noong dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinukonvene ng impeachment court? Bakit hindi siya nagreklamo noon tulad ng kanyang sigasig ng pagrereklamo niya ngayon? Yan mga kabunyog. Yan ang bira ni Chis Escudero kay retired senior associate Justice Carpio. Balikan nga natin. Ano ba yung kaso na yan na sinasabi ni Escudero, ni Chis Escudero tungkol kay si Merceditas Gutierrez? Si Merceditas Gutierrez, graduate yan ng Ateneo Law sa Ateneo de Manila. Ang alam natin parang classmate o kabats ni first gentleman noon na si Mike Arroyo, asawa ni Gloria. Siyempre, matatapos na yung termino ni Gloria, matatapos na noong 2010, alam niya, marami siyang kakaharaping mga kaso. Kaya nagpasiguro sila, kung inilagay nilang ombudsman, ay talagang kasangga nila. Siyempre, kaibigan, kabatsyata yan ni Mike Arroyo. Ilinagay na ombudsman itong si Merceditas Gutierrez. So ngayon, nang maupo si Pinoy na presidente 2010, siyempre ang programa ni Pinoy, ang slogan ni Pinoy, kung walang corrupt, walang mahirap, daang matuwid. Kaya kailangan niyang kasuhan. Kailangan kasuhan yung si Gloria, dapat kasuhan. Yung mga officials ng administrasyon ni Gloria na sangkot sa mga katiwalian, dapat kasuhan. Paano mo makakasuhan kung ang ombudsman hindi sa'yo? Paano mo makakasuhan na si Merceditas Gutierrez linagay nga sa ombudsman kakampi ng Arroyo? Kaya nakita noon ni Pinoy na mahirap. Kaya talagang plinano na ma-impeach
si Merceditas Gutierrez. Kasi ombudsman yan. Hindi yan pwede matanggal. Kahit gusto yan tanggalin ni Pinoy noon, kahit ka pa presidente ng Pilipinas, hindi mo matatanggal yan ng papalitan mo. Hindi, kasi fixed term yan. Fixed term ang ombudsman. Kaya, nagplano noon ang mga kakampi ni Pinoy na i-impeach si Merceditas. Ngayon, anong nangyari? Na-impeach ba si Merceditas? O, ito yung ano niyan. O, ito yung resibo niyan. Ha? On March 22, 2011, the House of Representatives voted to impeach Gutierrez, sending the committee report as the articles of impeachment to the Senate, which would have acted as an independent court. A vote of at least 2/3, 16 of all senators, na 24, was required to convict Gutierrez and remove her from office. Gutierrez, however, resigned on April 29, 2011, thereby canceling the impeachment trial in the Senate. Yan yung sinasabi ni Chis Escudero. Kumbaga, hindi natuloy ang impeachment sa Senado. Bagamat na-file sa Senado. Na-file sa Senado. Yung articles of impeachment na-file sa Senado. Ngayon, hindi na nagkaroon ng trial ang Senado. Na-cancel na yung impeachment. Bakit na-cancel? Nag-resign na si Gutierrez. Bakit nag-resign si Gutierrez, si Merceditas? Pinakita na sa kanya ang mga ebidensya, mabigat. At saka yung pamilya niya siguro, sinabihan na ng pamilya niya na wag nang mag-resign na lang kasi mai-expose talaga ang pamilya niya, mai-expose siya, masisira talaga siya. So, ang ginawa ni Merceditas, nag-resign. So, yung argumento ni Chis Escudero, bakit daw hindi nagkomentaryo si Carpio, yan ito sabi ni hindi para sa akin na patulan si retired Justice Carpio. Hindi ako sang-ayon sa Senado. Nasaan siya? Ba't hindi siya nagreklamo noong dinismiss ng Senado yung impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez nang hindi kinukonvene ng impeachment court? Iba ang kaso noon ni Merceditas. Nag-resign si Merceditas Gutierrez. Nag-resign. Ano pa ang magagawa ng Senado? Wala na yung i-impeach mo yung nag-resign? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, ano ba to? Kung estudyante ko ito, si Chis Escudero sa Constitutional Law 1, bagsak to. Iba ang context. Ito pa. Ito pa ang nangyari. Ipakita ko ito. Ito yan. Senate impeachment trial. On March 23, Tupas and Company, including the two leading complainants, personally submitted to the Senate the articles of impeachment. Later that day, the Senate adopted its rules for impeachment, adopting the rules used in the 2000 impeachment of Joseph Estrada with amendments, such as maintaining the silence of the visitors and neutrality among the senators. Gutierrez resigned on April 29, personally handling her resignation letter to President Aquino. The President accepted the Ombudsman's resignation. With her resignation, the Senate canceled the impeachment trial. The senators thanked the Ombudsman for sparing the country from a tedious, divisive, and painful impeachment process. Senate President Juan Ponce Enrile thanked her as the Senate can now concentrate on legislative matters. So yun ang pagkakaiba, Chis. Doon kay Merceditas, nag-resign si Merceditas. Nag-resign. Ano pa ngayon ang i-hearing? Ano pa ngayon ang itatrial? Wala na. Wala nang trial na mangyayari kasi wala na yung officer, yung impeached officer, wala na, na-remove na. Ano ba ang umalis na, nag-resign na? Ano ba ang purpose ng impeachment? Di ba i-remove ang officer? Ay nag-resign na eh. Nag-resign na. Kaya itong mga sinasabi ni Chis Escudero, ano ba itong kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Malayo ang pagkakaiba ng kaso ni Merceditas kaysa dito kay Sara Duterte. Si Sara Duterte hindi pa nagre-resign. Ang kapal pa ng mukha.
Kaya kailangan talagang litisin. Kailangan magkaroon ng trial. Trial sa kadesisyon. Kailangan muna ang trial. Kailangan yung prosecution mag-present ng mga ebidensya testigo. Pagkatapos, yung defense naman, mag-present ng mga ebidensya at testigo. Pagkatapos ng trial, magdi-decide. Convict or acquit. Yun. Dito, hindi dito pwedeng i-dismiss. Noon kasi kay Merceditas, nag-resign na si Merceditas. Nag-resign. Anong gagawin mo? Hindi pa nga nagsisimula ang trial, wala na yung impeach officer. Nag-resign. So tinanggap na ni Pinoy yung voluntary resignation ni Merceditas. Anong ginawa ng Senado? Kinansila na. Cancelled na ang impeachment kasi wala na. Ang gusto kasi ni Chis Escudero, bakit daw nung tinapos ng Senado yung impeachment ni Merceditas nang walang trial, hindi daw nagreklamo si Carpio noon. Ngayon daw, kung i-dismiss nila Chis ang impeachment ni Sara, bakit magrereklamo si Carpio? Iba nga ang context noon kaysa ngayon. Iba, Chis. Kung ikaw estudyante ko sa Constitutional Law 1, bagsak ka sa akin. Bagsak. Sobra na ang pagkaano mo Sobra na ang pagkabayas mo, pagka-pro Sara mo. Kahit yung mga simpleng facts ng hindi mo na. Sa aming mga abogado, pag-aaralan mo yung facts ng case na ito at ang facts ng case na ito. Ano ang facts sa case na to? Ano ang facts sa case na to? I-compare mo. Magkaiba. Kay Merceditas, nag-resign si Merceditas. Bago nagsimula ang trial. Anong gagawin ng Senado? Di kinancel na, wala nang impeachment trial. Magrereklamo ka ba doon? Ang sinasabi kasi ni Chis, dapat noon daw nagreklamo si Carpio. Bakit daw ngayon, kung madidismiss yung impeachment complaint kay Sara, nagrereklamo si Carpio? Ay natural, iba ito. Hindi naman nagre-resign si Sara. Hindi naman nagre-resign. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Actually, sa totoo lang, yung mga pronouncements ni Tito Soto ngayon, mas matino pa dito kay Chis Escudero. Marami nang naiirita. Kung makatira itong si Chis Escudero, akala mo, ang galing niya Tinira si retired Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya, hindi ako kumbinsido kay retired Senior Associate Justice Carpio. Bakit nung na-dismiss ang impeachment ni Merceditas Gutierrez, dinismiss ng Senado, hindi siya nagreklamo. Tapos ngayon daw na i-dismiss, kung ma-dismiss man daw ngayon ng Senado sa ilalim niyan, pangungunan niya, nagrereklamo daw si Carpio na mali yan, hindi pwedeng i-dismiss. Bakit noon pwedeng i-dismiss? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, pagod na nga ako dito, sabi ni Edmund B. Pinagluloko tayo ng dalawang si Escudero at Caldero. Totoo, sa totoo lang. Itong mga abogadong ito napapagod na ako dito Kaya lang pag hindi mo sinagot ang mga argumento nito, ang daming napapaniwala, yung mga DDS. Tingnan mo Carpio, biniri ka ni Chis Escudero. Yan, hindi daw siya believe sa'yo. Sabi ni Chis Escudero. Hindi naman alam kasi ng mga DDS kung ano yung context. Ang sinasabi ni Chis Escudero, bakit hindi nagreklamo noon nang na-dismiss ng Senado yung impeachment ni Merceditas Gutierrez? Ay, ang impeachment ni Merceditas Gutierrez hindi na nag-proceed sa trial. Kasi ayaw na ni Merceditas Gutierrez na ma-expose siya. Ayaw na ni Merceditas. Siyempre, yung mga pamilya niya, sinabihan siguro siya, Mami, mag-resign ka na lang kasi masisira ka dyan. Nakakahiya naman sa pamilya natin. Maawa ka naman sa amin. Ganun yun. Ganun din yung nangyari kay Andy Bautista. Di ba? Si Andy Bautista, ganun din. Ayaw sanang mag-resign. In-impeach si Andy Bautista bilang COMELEC chairman. Kaya lang, ang daming ebidensya sa kanya. Yung passbook niya, yung asawa niya, testigo mismo laban sa kanya. Anong nangyari ngayon? Nag-resign din. Nag-resign din si Andy Bautista. Hindi na nagkaroon ng impeachment trial. Di ba?
Kaya pag nagkaroon ng pag nag-resign, wala na talagang trial. Wala na talagang trial. Ah? Oh, yan yung diyan. Itong si Sara hindi naman nagre-resign. Hindi naman nagre-resign tapos ipapadismiss mo yung impeachment. Ay, Chis Escudero. Ang layo ng kaso ni Merceditas at saka kaso ni Sara Duterte. I-justify mo kasi yung pag-dismiss. Ang ibig sabihin kasi ni Escudero, walang problema na i-dismiss nila kasi ginawa din daw yan noon. Yun ang gustong parallelism ni Escudero. Kumbaga, kung noon kay Merceditas, dinismiss din naman ng Senado na wala ng trial. Ngayon, yun naman ang gusto niyang mangyari. Pwede naman din daw nilang gawin yan ngayon, madismiss yung kaso ni ni Sara nang walang trial. Bakit? Ay ginawa din daw yan noon kay Merceditas. Bakit daw noon hindi nagreklamo si Carpio, hindi nagkomentaryo? Ngayon, nagko-komentaryo daw. Ay magkaiba. Magkaiba, Chis Escudero. Yung facts ng case magkaiba. Kapag hindi ka marunong sa ganon, magkaiba yung facts, iba yung application ng law niyan, magkaiba yung facts. Sa sobrang ambisyon talaga kasi, sa totoo lang, sa sobrang ambisyon, ayan, nawawala na ang katinuan. Sa kapag nadidikit sa Duterte, pag nadidikit sa Duterte, yung mga magagaling matatalino, nasisira. Si Harry Roque, pati si Kaufman, pati yung Senate President, ang sama palang mapalapit, sa Duterte, nasisira yung matindi palang virus yan, matindi. Tingnan nyo si Roque, noon matino yan, human rights lawyer, ngayon na? Ano na ba si Roque? Nandun na lang sa the Netherlands, sumasayaw ng bangag-bangag daw, ngiwi-ngiwi. Si Kaufman, tingnan nyo si Kaufman, nahawa ng disinformation. Ito naman si Chis Escudero, ganun din, masama pala pag napapasama sa kampo ng Duterte, palitan na daw ang pangalan ni Chis, sabi ni Risa Cruz. Melted cheese daw. Natunaw ba? Natunaw? Kaya lang hindi. Pera biro, mga kabunyog, mga kababayan. Pera biro. Gagawin talaga nila yan ng mga senador. Ipapadismiss nila yan. Hindi na magpuproceed sa trial talaga. Gagamitin nila yung mga teknikalidad, mga kung ano-anong mga procedural na mga issues, jurisdiction issue, tapos i-dismiss nila yan. Magbubutuhan sila. Simple majority lang, sabi ni Chis. So ganyan ang gagawin nila. Kaya dapat talaga tayo maghanda. Huwag nating payagan yan. Huwag nating payagan yan. Mga kabunyog, pag nagsimula yung trial ng Senado, kung nung nakaraang araw, 3 araw pa lang nag-session yung Senado tungkol sa impeachment, diba? Nung June 9, 10 saka 11, lalo na sa July 29, magiging karapal talaga na yan. Abangan natin. Abangan natin. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ating maiksing komentaryo. Kasama po ang inyong lingkod, si Attorney Enzo Recto. Mabuhay po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.